Magandang gabi mga kapatid. Ako po si Mean Los Baños, ang Senate Correspondent po ng News 5. Di ba kayo nagtataka o napapatanong din, ano na ba ang nangyari doon sa flood control scandal at mga ginawang pagdinig ng Kamara at Senado? Medyo tumahimik, no? So bibigyan ko kayo ng update. Sa ngayon mga kapatid, merong partial committee report na tinatawag. Ibig sabihin, nakapagsulat na yung Blue Ribbon Committee ng Senado na kahit papano ay mga rekomendasyon doon sa mga nakaraang pagdinig na isinagawa nila. Kaya lang mga kapatid, hindi yan mapagdebatehan sa plenaryo o hindi maibaba sa plenaryo at mapag-usapan ng mga senador dahil kulang pa rin po ng pirma. Para po sa kaalaman nating lahat, kailangan kasi majority ng members ng isang komite ang nakapirma sa committee report para po yan ay mapag-usapan sa plenaryo at mapagdebatehan. At sa ngayon, ang sinasabi ni Senator Ping Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee, 9 ang kailangan niyang pirma pero sa ngayon ay 6 pa lang ang meron siya. Actually, for the longest time, 4 ang merong pirma. Senator Ping Lacson, Senator Bam Aquino, Senator Kiko Pangilinan, Senator Rizza Hontiveros. And then just today or recently, nadagdag sa pumirma si Senate President Tito Soto at Vice Chairman ng komite na si Senator Erwin Tulfo. Ang sinasabi ni Senator Ping, may 2 pang senador na mukhang gustong pumirma. Hindi na lang niya pinangalanan kung sino yan, pero short pa rin kasi siyam nga ang kailangan mga kapatid. So, ano bang laman yung controversial na committee report na yan? Partial pa lang mga kapatid kumbaga hindi pa kasi kumpleto yung pagdinig na isinasagawa. So kung matatandaan ninyo, weeks ago, or I think a month ago, more than a month ago, nilabas natin yung laman yan at kabilang nga dyan yung pagre-rekomenda ng komite na sumailalim sa preliminary investigation o kaya sa case build-up. Yung ilang malalaking pangalan na nasasangkot dyan sa flood control scandal. Kabilang na yung ilang mga senador, sila Senators Jesus Codero, Chingoy Estrada, Joel Villanueva, dating Congressman Zaldico, Mitch Cahayon-Uy at dating Senator Bong Revilla. So yan sana yung isa sa maraming topics na pag-uusapan na laman ng committee report pero yun nga, hindi pa mapag-usapan kasi kulang ng pirma. Ang sinasabi ni Senator Ping, hindi naman siya mamimilit na sa mga kasamahan niya para pirmahan yan pero tingin daw niya, kaya mga nag-aalangan yung ilan sa mga kasamahan nila sa Senate Majority Block ay dahil may request daw na nanggagaling mula sa ilang mga senador na nasa Minority Block na ngayon na huwag pumirma. Pero hindi naman sinabi ni Senator Ping sinong nagre-request na huwag pumirma dyan sa committee report na yan. Pero kahapon, nakausap natin si Senator nakausap ng Senate Media si Senator Amy Marcos at isa siya sa tahasang nagsabing hindi siya pipirma dyan sa committee report na yan. Dahil una, naglabas ang Minority Block ng sarili nilang committee report kaugnay dyan sa investigation sa flood control scandal. Pangalawa, tingin daw nila Senator Amy ay kulang yung laman. Hindi dyan naipresenta yung mga sinasabing bagman ni Zaldico na nag-deliver di umano ng mali-maletang pera mula sa Ghost Flood Control Projects. Hindi rin daw napaharap yung ilan sa mga personalidad na tinutukoy na may kinalaman sa flood control scandal kabilang na si dating Speaker Martin Romualdez at dating DepEd Yusek Trigiv Olivar. So, aabangan natin ang mga susunod na kabanata. At least I'm giving you an update about this topic dahil medyo tumahimik at hindi na natin naririnig. Siguro natabunan ng issue ng oil crisis. But at least, from the Senate point of view, ay buhay pa itong issue na to ng flood control scandal and hoping na sa pagbabalik ng sesyon, baka mapag-usapan at mapagdebatehan na yan sa plenaryo. Magbabalik po ako para sa update. Salamat po sa inyo mga kapatid.